Aminin natin, ang traffic sa Pilipinas, hindi lang oras ang kinakain, kundi pati ang budget natin. Sa taas ng presyo ng krudo at hirap ng commute, parang laging butas ang bulsa natin. Pero ngayong 2026, may secret weapon ang mga Pinoy para makaganti sa mahal na gasolina. Tahimik, mabilis at higit sa lahat, sobrang tipid. Welcome sa Electric Revolution ng Pilipinas. Bakit nga ba dumarami ang mga naka-e-motorcycle sa kalye? At ito na nga ba ang tamang panahon para ikaw naman ang mag-switch? Alamin natin ang main reason kung bakit in na in ito, ang tipid. Ngayong 2026, ang full charge ng isang electric scooter o electric motorcycle na kayang tumakbo ng 60 hanggang 80 kilometers ay nagkakahalaga lamang ng parang isang baso ng palamig. Mga 15 hanggang 25 pesos lang yan sa bill ng kuryente nyo, kumpara sa gasolina na halos 80% ang tipid mo sa biyahe pa lang. Pagdating naman sa maintenance, wala kang sakit ng ulo, walang change oil, walang spark plugs, at mas kaunti ang piyesang pwedeng masira. Para sa mga delivery riders at mga empleyadong araw-araw bumabiyahe, malaking bawas sa gastos ito. Hindi mo na kailangan ubusin ang separation pay mo para makabili nito. Maraming choices para sa budget mo. Ang mga budget king, nandyan ang Hatasu at NWOW. Sa halagang 34,000, may panghatid sundo ka na sa school o palengke. Para naman sa daily drivers, kung ang hanap mo ay tibay at brand name, nandyan ang NXT e-bike o e-scooter na may L3 classification at swak na swak sa mga long rides. Nakita nyo na ba yung mga Gogoro station sa mga mall? Hindi mo na kailangang mag-antay ng oras para mag-charge. Bunot saksak lang ng battery, in 6 seconds, go ka na ulit. Pero teka, safe ba yan? At paano ang rehistro? Sa ilalim ng EVIDA Law, suportado ng gobyerno ng Pilipinas ang mga EV. Ang mga fast electric motorcycle, kailangan pa rin irehistro sa LTO at syempre, kailangan ng lisensya at helmet. Pero ang pinakapanalo, walang coding. Yes, exempted ang mga electric vehicle sa color coding. Ibig sabihin, kahit anong araw, pwede kang rumampa sa kalsada. Sabi ng Electric Vehicle Association of the Philippines, milyong-milyong electric vehicles ang babaha sa kalsada natin bago mag-2030. Hindi lang ito uso, ito na ang bagong normal sa Pilipinas. Kung pagod ka na sa pila sa gasolinhan at gusto mong makahinga ang budget mo, baka ito ang sign para mag-electric vehicle ngayong 2026. Pero kayo, ano sa tingin nyo? Game na ba kayo sa tahimik na ride o mas gusto nyo pa rin ang maugong na makina? I-comment nyo na yan at alamin natin dito sa Wheels TV.